Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, National Food Emergency inaasahang idedeklara ng Department of Agriculture sa unang linggo ng Pebrero. Philippine Coast Guard mahigpit pa rin ang pagbabantay sa karagatang sakop ng Pilipinas. Isa pang barko ng PCG idineploy na rin. Singil sa kuryente, inaasahang bababa kasunod ng pamumuhunan ng Maharlika Investment Corporation sa MGCP. Philippine Army muling gagamit ng Typhoon missile system ng Amerika sa pagsasanay sa Pebrero. At COMELEC makikipagtulungan sa online streaming platform na TikTok para labanan ang fake news. Pinaplansya na ng Department of Agriculture ang pagdedeklara ng National Food Security Emergency na target i-anunsyo sa unang linggo ng Pebrero. Layo nitong mapababa ang presyo ng bigas at mailabas ang supply ng NFA. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. 20.4 million metric tons ng palay ang target na maproduce ngayong taon ayon sa Department of Agriculture. Malaking tulong ang Rice Competitive Enhancement Fund sa pagpapalaki ng produksyon ng palay na inaasahang magsisimula ngayong taon. Pinaplansya na rin ng ahensya ang pagdedeklara ng National Food Security Emergency na layong pababain ang presyo ng bigas at mailabas ang supply ng NFA. Sinabi ng Department of Trade and Industry sa Kamara na approve in principle na ang resolusyon ng National Price Coordinating Council. In 2 working days, possibly mailalabas na nila ang resolution, yung ibig sabihin sila, yung NPCC Secretariat, na signed na ng member agency, again, in 2 working days. Assuming uli na marireceive namin in 2 working days, plus 2 working days for due diligence on the part of the department, the following day, yun. There will be. Maaaring bilhin ng NFA rice sa mga kadiwa centers, local government offices at iba pang government agencies. Maghihigpit din ang DA sa 58 pesos maximum suggested retail price sa bigas sa susunod na linggo. Kung babalikan, nagbigay pa ng palugit ang DA at DTI sa mga hindi pa sumusunod sa 58 pesos MSRP dahil giit ng ilang mga bigasan na kailangan munang maubos sa mga old stocks ng bigas, tsaka sila susunod sa implementasyon ng MSRP. Samantala, tinututukan na rin ng DA ang questionableng pagtaas ng presyo ng mga baboy kung saan umabot sa 400 piso kada kilo ang retail price ito, gayong naglalaro lamang sa 220 to 240 ang farm gate price. Kasama doon sa pag-aaral is ano yung tamang MSRP nga nitong baboy. At after nga ng bigas, yun yung posibilidad na maglabas din ng MSRP for pork. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Rumesponde ang Philippine Coast Guard sa isang medical emergency ng mga mangingisdang Pinoy 70 nautical miles mula sa Silangin Island, Zambales. Sa gitna ng pagbabantay ng BRP Cabra sa iligal na pananatili ng isang barko ng China Coast Guard, nakatanggap sila ng distress call mula sa grupo ng mga mangingisda. Sa kasamaang palad ay pumanaw ang isa sa kanila nang makarating ang rescue team ng PCG. Kahit malalakas ang alon, na-recover ng crew ng BRP Cabra ang labi ng mangingisdang Pilipino at inihatid pabalik ng Zambales. Sa kabila ng rescue efforts, bumuntot pa rin ang barko ng China Coast Guard, bagay na kinondena ng PCG. Sa ngayon, muling idineploy ang BRP Teresa Magbanwa para palitan ang BRP Cabra, kung saan binabantayan ng CCG 3304 72 nautical miles mula sa Pundakit, Zambales. Sa pinakahuling monitoring naman, nasa 100 nautical miles mula Zambales ang The Monster Ship, habang ang isa pang barko ng China Coast Guard ay huling nakita 134 nautical miles mula sa bansa. Ngunit ang mga ito ay nasa EEZ pa rin ng Pilipinas. We have been very successful nung nag-deploy tayo ng BRP Cabra despite of its small size. The BRP Cabra really did well to push back, para itulak palayo ang China Coast Guard vessel. Repeating our strategy
with the deployment of a much bigger vessel, BRP Teresa Magbanua, I think we can be able to attain that objective. Inihayag ng Philippine Army na muling gagamitin ang mid-range capability o Typhoon missile system ng Amerika sa pagsasanay sa Pebrero. Pero paglilinaw nila, sesentro lang ito sa orientation, lalo't isa ito sa kagamitang planong bilhin ng Pilipinas. Sagot ng gobyerno ay walang sinuman ang maaring makialam sa mga hakbang na palakasin ang ating seguridad. It is a preparation for the Salaknib. Okay. But it is part of the Army CATEX Katihan. As mentioned previously by the Commanding General Filipina, we are proposing for the same capabilities. So, kaya hanggat nandito yung MRC, we maximize yung kanilang utilization to train our personnel sa mga ganitong new technology. Ngayong nabili na ng Maharlika Investment Corporation ang 20% share ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, magkakaroon na ng boses sa publiko at may impluwensya na rin ang gobyerno sa desisyon ng NGCP. Kung ano-ano ang magandang maidudulot niyan, alamin sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV. Maghapong nagkukumpuni ng mga sirang appliances ang elektrisyan na si Raul para kumita at makatawid sa mga buwan ng gastusin. Para mas maging abot kaya ang presyo at maging matatag ang supply ng kuryente, sinimulan na ng Maharlika Investment Corporation ang paggamit sa Maharlika Investment Fund sa pamumuhunan. Kasunod ito ng pagbili ng 20% o katumbas ng higit 19 billion pesos na bahagi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ang NGCP ay pribadong korporasyon na nagpapatakbo ng power grid ng bansa at naghahatid ng kuryente sa mga planta patungo sa mga power distributor gaya ng Meralco. Bibigyan ng upuan sa board ng NGCP ang Maharlika Investment Corporation. Ang ibig sabihin niyan, sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., magkakaroon ng boses ang taumbayan at may impluwensya ng gobyerno ang mga desisyon ng NGCP para masiguro ang maayos na supply at makatarungang singil sa kuryente. Ayon sa Energy Department at MIC, matitiyak kasi ng pamahalaan na tama at napapanahon ang implementasyon ng proyekto ng NGCP. Halimbawa, ang epekto niyan ay ang Mindanao-Visayas Interconnection Project noong 2024. Nagbunga yan ng pagbaba ng piso hanggang 2 pisong singil sa kuryente sa spot market sa Luzon, Visayas at Mindanao. It can actually contribute to lowering prices because it addresses the constraints, the transmission constraints that drive prices up. So as we roll out more of these projects, then mas lalong walang balakid sa pag-supply ng kuryente. Ngayong bahagi na ng NGCP ang pamahalaan, positibo ang gobyerno na mas maitataguyod ang transparency. Mabilis na makikita kung mayroon o totoo ba ang mga banta na posibleng magpasirit ang singil sa kuryente. Inaasahan din nakikita ng 1.24 billion pesos kada taon ang pamahalaan sa pamumuhunan nito. Once we identified energy as our top priority, we've then decided to ask ourselves which part of that energy ecosystem in fact requires the most number of investment, the biggest amount of investment, and the highest impact. And that would be in the distribution lines. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Nasa higit 70% ng tapos ang construction ng 1.34 kilometer na Davao River o Bukana Bridge sa Davao City. Ayon sa Department of Public Works and Highways, target itong matapos sa ikatlong quarter ng 2025. Sa oras na makumpleto, ang tulay ang magkokonekta sa eastern at western coastal areas ng Davao City, kung saan magagamit ng alternatibong ruta para maibsan ang traffic sa lungsod. Malaki din itong maitutulong nito para mapabilis ang access sa mga pangunahing lugar sa buong metropolis. Nasa higit 3.1 billion pesos ang kabuuang halaga ng proyekto na pinondohan sa ilalim ng China Aid Grants at kinukumpletong pondohan mula sa ating gobyerno.
Ipinagmamalaking anunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang kanilang groundbreaking achievement sa aviation safety. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni CAAP Director General Captain Manuel Antonio Tamayo na nakapagtala sila ng 48% reduction sa aksidente at seryosong insidente noong 2024 kumpara noong 2023. Dahil ito sa patuloy na pagtutok sa kaligtasan at seguridad ng air transportation system sa bansa. Ang tagumpay na ito ng CAAP ay maiuugnay sa pagpapatupad ng safety programs, mas mahigpit na aviation operations at ang pagtutulungan ng stakeholders sa aviation industry. In 2023, we had so many accidents. Hinigpitan po namin ang oversight dyan. Yung control pati ng mga piloto, they made sure that before they issue them licenses, they are properly trained. Current medical na ipasa po nila. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Gakdak na tiyakin ang kabuhayan at employment support sa 17 seafarers ng MV Galaxy Leader. Ito'y habang sila ay bumabangon matapos ma-hostage ng Houthi rebels sa Yemen. Direktiba ng Pangulo, tulungang makabangon ang Pinoy seafarers. Bukod sa Thanksgiving Mass, winelcome din ng DMW ang mga tripulante kasama ang kanilang mga pamilya sa isang salo-salo. Nakatanggap sila ng tulong pinansyal, training certificates at gift bags mula sa DMW, OWA at TESDA. Laking pasasalamat ng mga marino kay Pangulong Marcos Jr. sa pagtitiyak ng kanilang kaligtasan at kapakanan. Nagpasalamat din si Gakdak kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, maging kay Transportation Secretary Jimmy Bautista. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpaabot ng pagbati sa Filipino-Chinese community ngayong pagdiriwang ng Chinese New Year. Pangulong Marcos dadalo ngayong araw sa itinuturing na pinakamalaking job fair event sa bansa na CareerCon 2025. Si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Filipino-Chinese community sa pagdiriwang ng kanilang bagong taon ngayong araw. Sa mensahe ng punong ekutibo ay ipinahayag nito na ang okasyon ay isang maningning na habi ng magandang kulturang sumisimbolo sa hindi matitinag na diwa ng pagtsatsaga. Ang pagdiriwang ng bagong taon, sabi ng Pangulo, ay makapagbibigay ng inspirasyon upang maipursige hindi lamang ang personal na minimiting ambisyon, kundi lalo tigit sa lahat ay sa nakararami. Magsilbi rin siya ng paalala, sabi ng Pangulo, ang okasyon ngayong araw na ang bawat hamon na kinakaharap ay pagkakataon para sa ikabubuti at oportunidad para makamit ang ninanais na maabot. Kasabay ng pagharap sa bagong taon, dagdag ng Pangulo ay ang pag-alab sa commitment para sa bagong Pilipinas na kasing kahulugan para sa bagong simula at mas mapalalim pa ang nagbubuklod sa atin bilang isang bansa. Tiwala din ng Chief Executive na ngayong Year of the Snake ay makakamit ang gabay para sa kailangang karunungan upang harapin ang buhay ng may kagandahang loob. Samantala, ay dadalo naman si Pangulong Marcos ngayong araw sa itinuturing na pinakamalaking career event sa bansa na CareerCon 2025 at gaganapin sa SMX Convention Center. Alas 11 ng umaga, inaasahan ng Chief Executive sa nabanggit na job fair na naglalayong magbigay ng oportunidad sa mga naghahanap ng trabaho na nasa kategoryang entry level hanggang sa senior positions. Lalahok sa CareerCon 2025 ang may 150 employers mula sa major enterprises habang aabot sa may 8,525 na mga job vacancies ang maaaring applyan ng mga naghahanap ng trabaho. Nasa may 17,000 mga job seekers naman sa kabilang banda ang inaasahang lalahok sa nasabing Career Congress. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Good news para sa mga gustong ma-experience sa magagandang tourist destinations sa New Delhi dahil ngayong taon inaasahang magsisimula na ang hinihintay na direct flight sa pagitan ng India at Pilipinas. Ayon kay Indian Ambassador to the Philippines, Shri Harsh Kumar Jain, bahagi yan ng pagpapalakas pa ng people-to-people contracts sa pagitan ng dalawang bansa.
Kasunod na rin yan ng mababang Chinese tourist arrivals sa Pilipinas na epekto na rin ang paghihigpit ng bansa. Nitong nakaraan lamang ay inilunsad ng Pilipinas ang e-visa system para sa Indian nationals at targeting maglabas ng action plan, partikular na para sa India-Philippine tourism. Sinabi naman ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na sinusulong din nila hindi lang ang flight papuntang Maynila, kundi direct flight sa iba pang destinasyon kabilang na ang Cebu at sa Clark. Bagong Pilipinas Mobile Clinic may hatid na libreng serbisyong medikal sa mga taga-Pangasinan. Ang detalye sa balitang pambansa ni Harvey Bangayan ng PIA Zamboanga del Sur. Puno ng saya at pagpapasalamat ang mga residente ng Barangay San Jose sa Pagadian City sa libreng medical services na hatid ng Bagong Pilipinas Mobile Clinic. Ito ay inisyatiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pakikipagtulungan ng Department of Health, Integrated Provincial Health Office ng Zamboanga del Sur at ng Pamahalaang Panlalawigan. Layunin nito na mabigyan at mapalapit sa mga komunidad ang mahalagang serbisyong pangkalusugan ng walang bayad. Salamat sa iyo, no, kahit katapang sila ka namong katawhan diri sa San Jose. Tagaan nila matampal, check up. Salamat kayo sa ilaha o salamat sa Ginoo. Nagsimulang bumisita ang Zamboanga del Sur Medical Team noong ika-6 ng Enero sa Barangay Santiago at iisa-isahing putahan ang mga barangay ng lungsod gamit ang mobile clinic upang maghatid ng serbisyong medikal. Ilan sa mga serbisyong dala ng medical outreach na ito ay ang flu vaccinations, laboratory tests tulad ng urinalysis, x-rays at ultrasound kasama ang libreng gamot at konsultasyon mula sa mga doktor. Dako kay ko pasalamat ini, dako kay tabang sa katawan sa Barangay San Jose. First time history ni naing medical outreach diri sa Barangay San Jose nga gipahigayon tuod ang mga patawan sa Barangay San Jose nadasig. Magpapatuloy ang Bagong Pilipinas Clinic sa pagbisita sa mga barangay sa lungsod ng Pagadian upang matiyak ang malawakang akses sa mga mahalagang serbisyong pangkalusugan. Mula sa Philippine Information Agency Zamboanga del Sur, Harvey Bangayan para sa Balitang Pambansa. No work, no pay, ito ang ipinatutupad ng mga pribadong kumpanya ngayong Miyerkules kasabay ng selebrasyon ng Chinese New Year bilang isang special non-working day. Ito ang sinabi ng Department of Labor and Employment at o DOLE sa isang advisory. Ayon pa sa DOLE, kapag hindi nagtrabaho ang isang empleyado, wala rin siyang matatanggap na sweldo o bayad. Para naman sa mga papasok na empleyado sa January 29, kailangang bayaran ng manggagawa ng 30% ng basic wage nito sa kanyang first 8 hours ng trabaho. Pagdedeklara ng food security emergency na magbibigay daan para makapaghatid ng mas murang NFA rice sa merkado, naungkat sa pagdinig ng House Quinta Committee. May balitang pambansa si Mela Alesmoras ng PTV. Pinamamadali na ng mga kongresista sa National Price Coordinating Council ang pagdedeklara ng food security emergency. Sa ikalimang pagdinig ng House Quinta Committee, pinuna ni House Appropriations Committee Acting Chair Stella Kimbo kung bakit hanggang ngayon wala pa ring resolusyon ukol dito ang NPCC. Mahalaga kasi ang hakbang na ito para makapaghatid na ng mas murang NFA rice sa merkado. Pagtitiyak naman ng Department of Trade and Industry na bahagi ng NPCC sa mga susunod na araw, inaasahang mailalabas na ang resolusyon. Kailangan nyo nang i-declare na meron tayong emergency because clearly merong extraordinary price levels as a result of the non-translation of the tariff reductions on the current price levels. Meron na, Mr. Chair, tapos na yung draft. In 2 days, lalabas na yan? Kaya na siguro. Kaya na, Mr. Chair. Kasabay naman ang nalalapit na 2025 midterm elections, ipinagpatuloy ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang kanilang talakayan ukol sa ilang isyong may kaugnayan sa halalan sa ilang lugar sa bansa. Tulad sa Cagayan de Oro City na nakaranas umano ng sobra-sobrang paglobo ng bilang ng newly registered voters sa isang barangay, bagay na dapat tutukan para matiyak na wala ritong irregularidad. Dito po kasi sa Barangay Carmen, meron po kasing 21,000 new registrants sa isang barangay lang po. This number is statistically improbable and yung mga congressman nga sinasabi nila dito sa Committee on Suffrage na disturbing yung increase.
Mainit namang sinalubong ng liderato ng Kamara si Malaysian House Speaker Tan Sri Dato Johari bin Abdul kasama ang iba pang opisyal ng Malaysian Parliament sa kanilang pagbisita sa batasang pambansa. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, malaking bagay sa Pilipinas at Malaysia ang pinalakas na interparliamentary relations ng dalawang bansa. Isang resolusyon pa ang inihandog ng Kamara bilang pasasalamat sa Malaysian delegation. We want to celebrate Philippine-Malaysian relations. The relationship, I know, keeps getting stronger year by year. Bago ito, nakaharap din ni Romualdez si dating House Speaker Jose de Venecia Jr. sa pagpapasinaya ng isang bagong museo at gusali sa Batasan Complex na ipinangalan sa dating House Leader. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Lumagda sa kasunduan ng PIDEA at Cybercrime Investigation and Coordinating Council para mapaigting pa ang kampanya ng bansa kontra ilegal na droga. Sa ilalim ng kasunduan, ang CICC ay magtuturo ng technical expertise sa PIDEA sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga data at paglilink sa kanila sa mga ahensyang may kinalaman sa pag-iimbestiga at pag-uusig sa mga kasong related sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Habang ang PIDEA naman ay magbibigay ng liaison sa mga National Cybercrime Hub para naman masugpo ang mga drug-related cybercrimes. Ayon sa PIDEA, gagamitin nila ang kapabilidad ng CICC para mabilis na madetekta ang mga kontrabandong ipinapasok sa bansa sa pamamagitan ng mga barko at container van. Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang Senate Bill No. 2942 o ang panukalang i-reset ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao elections. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, 5 buwan ang postponement nito. Sa kumpirmasyon ng opisina ni Ejercito, October 13, 2025 na gaganapin ang eleksyon sa BARM kung magtutuloy-tuloy na maaprubahan ang panukala. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel tumayo naman sa plenaryo para ipaliwanag ang kanyang pagtutol. Kaya nga po natin itinulak na magkaroon po ng postponement, no? Dahil may mga issues pa na kinakailangan maresolba, some legal issues that need to be resolved. That's why we were hoping that with this amount of time, we can resolve those issues. It's with a heavy heart that I have to vote no to this proposal. Last time kasi we stated it would be the last resetting, and then pinag-aaralan na ng COMELEC na tutukan na rin ang mga social media influencers sa kampanya para sa nalalapit na 2025 national at local elections. Ang detalye sa balitang pambansa ni Luisa Erispe ng PTV. 2 linggo na lang ang bibilangin simula na ang opisyal na panahon ng kampanya para sa mga kandidato sa national na posisyon at pati na rin sa party list organization para sa 2025 national at local elections. Kaya naman ang Commission on Elections, bukod sa mga posters, tarpaulins at ads sa mga TV at radyo, pinag-aaralan ding matutukan ang paggamit ng influencers sa panahon ng kampanya. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sakaling may influencer na mag-e-endorso ng kandidato at gagawin itong content, ay maaaring nilang hingin ang kontrata dahil kailangan nakalagay ito sa Statement of Contributions and Expenditures ng isang kandidato. Anong extent yung usapan nila? May kontrata ba sila? Yan bang kontrata dapat sinasabit sa amin? Kasi yung kontrata kasi sa mga istasyon ng radyo, television, kahit sa dyaryo, sinasabit sa amin sa COMELEC for purposes of comparison doon sa nire-report ng mga kandidato o mga political parties. Paliwanag naman dito ng komisyon, hindi nila minamata ang content ng mga social media influencers. Ang nais lang nila, maging tapat ang bawat kandidato sa ginagastos nila, lalo na sa panahon ng kampanya. Kung TV, radyo, dyaryo at kahit mga artista nga ay nakalagay sa SOSE, dapat kasama rin ng influencers. Tinitiyak lang din ng COMELEC, hindi lalagpas sa mga kandidato sa spending limit na 3 piso per registered voters sa mga may partido at 5 piso para sa mga walang partido. Yung mga influencer at saka yung mga talents or artists na mag-i-endorse ng kandidato, kung paano namin sila pwede na i-presume na nabayaran ng mga kandidato o political party.
Labas naman dito ang mga kandidato na sila mismo ang mag-e-endorso sa sarili nila. Papasok lang ang regulasyon kapag nagbayad na sila ng kapwa nila influencer. Kaugnay naman ito ay pumirma ng kasunduan ng COMELEC at TikTok para tumulong sa regulasyon ng political content sa social media. Samantala, bukod sa influencers, sisilipin din ng COMELEC ang posibleng regulasyon sa mga lumalabas naman na survey. Dapat kapag kinumisyon ito ng kandidato sa panahon ng campaign period ay nakalagay din ito sa SOSE. Pwede kaming gumawa ng mas stricto na guidelines patungkol sa paglipana ng mga survey. Again, hindi kami against sa surveys. Ito ay constitutional, sabi ng Supreme Court. Pero tingnan lang natin kung paano naaabuso nito at naiimpluwensyahan nito yung pagboto at pag-iisip ng mga kababayan natin. Mula sa People's Television Network, Luisa Erispe para sa Balitang Pambansa. Nasa 150 benepisyaryo ng tupad kabilang ang mga persons with disabilities sa mga nakatanggap ng benepisyo sa ikinasang health caravan sa Caloocan City. Si Jana Pineda ng PIA sa Balitang Pambansa. Nagsagawa ng isang health caravan ng Philippine Information Agency National Capital Region at Philippine Charity Sweepstakes Office para sa mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o mas kilala bilang TUPAD program sa Caloocan City. Nasa 150 benepisyaryo ng TUPAD, kabilang na ang mga persons with disabilities na kabilang sa programa, ang nakatanggap ng libreng bakunang contra-flu sa pakikipagtulungan sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium o TALA Hospital at Livelihood, Education and Rehabilitation Center sa lungsod. Layunin ng health caravan na ito na siguruhin ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa habang pinaiigting ang pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa kanilang kabuhayan. Tuwang-tuwa nga kami ng mga tupad. Unang priority dito sa na to. Kasi ang mahal kaya ng pa-flu vaccine. Kaya ginrab na namin itong opportunity na to. Samantala, nagpaabot din ng pasasalamat ang pamunuan ng PCSO sa pakikipagtulungan ng PIA upang epektibong maibabot ang tulong medikal sa mas maraming Pilipinong nangangailangan. With the help of the Philippine Information Agency, napadali yung pag-disseminate namin ng mga lugar kung saan kami pwedeng pumunta para magbigay ng flu vaccine. Ang health caravan na ito ay isa lamang sa mga hakbangin ng ating pamahalaan upang patuloy na isulong ang kapakanan ng mga persons with disabilities at iba pang mga Pilipino sa vulnerable sectors ng iba't ibang komunidad sa ating bansa. Mula sa Philippine Information Agency National Capital Region, Jana Pineda, Balitang Pambansa. Lokal na pamahalaan ng Davao City umapela sa kanilang mga residente na sumunod sa solid waste management today para sa maayos na pagkolekta ng mga basura lalo't hindi pa nagbubukas ang bago nilang sanitary landfill. May Balitang Pambansa si Sheila Lisondra ng Radyo Pilipinas, Davao. Puspusa na ang isinasagawang pag-develop ng lokal na pamahalaan ng Davao sa 6 na ektaryang loteng yan sa barangay New Carmen. Ito kasi ang magiging bagong sanitary landfill ng lungsod para masolusyonan ang dumaraming basura sa Davao City. Pero habang hindi pa nag-ooperate, umapila ang LGU sa kanilang mga residente na sundin ang solid waste management para maging maayos at madali ang pagkolekta ng mga basura. Then ito ang hauling. So we send so plus 188 trucks per day. So we need everyone's participation when it comes to solid waste management. Napag-alaman na aabot sa 753 toneladang basura ang nakokolekta ng Senro mula sa 182 barangay ng lungsod. Araw-araw na itinatapon sa sanitary landfill sa New Carmen, Tugbuk District. Bukod sa paulit-ulit na paalala sa mga residente na makipagtulungan sa lokal na pamahalaan na sundin ang solid waste management, patuloy rin ang kanilang information at education campaign hinggil sa tamang pagtatapon ng basura. Matatandaang bumili ng lote ang Davao City LGU dahil umabot na sa maximum limit ang ginagamit na sanitary landfill na katabi lang na kasalukuyang dump site sa barangay New Carmen. Mula sa Radyo Pilipinas, Davao, Sheila Lisondra para sa Balitang Pambansa.
Laking salamat ng mga batang miyembro ng Agtatabang doon sa Ocampo, Camarines Sur matapos ang isinagawang outreach program na Radyo Pilipinas Naga. May balitang pambansa si Vanessa Nieva Paz na Radyo Pilipinas Naga. Hindi naging hadlang ang layo upang marating at makapag-abot ng kaunting tulong ang programang Sulong Kabayan, tulong ng gobyerno ng Radyo Pilipinas Naga sa mga batang miyembro ng Agtatabang noon mula sa Barangay Villa Florida, Ocampo, Camarines Sur. Dala ang kaunting mga damit, laruan, tsinelas at candies, naghatid ito ng ngiti sa mga bata mula sa nasabing barangay na nasa bahagi na ng Mount Isarog. Lubos naman ang pasasalamat ng mga taga-barangay Villa Florida sa isinagawang outreach program ng Radyo Pilipinas Naga. Pero dako lang po sa kuyang pasalamat na ang barangay ta po ang sa indang napili na magkandak po kayning outreach program. Aram ko dakulo ng tabang na tigigibunin na sa manlaylay na mga barangay o kaya kung saan na lugar na sa indang na patabangan. Kaya naklaong pumamansa pasalamat. At dahil pagtatanim ang karaniwang trabaho ng mga residente sa nasabing barangay, panawagan ni Nanay Lisa na sana ay may makapansin sa kanila at makapaghatid ng tulong lalo na para sa kanilang hanap buhay. Sa paagi po nindo may magtabang man po sa muya. Katanggap po naman. Pag abot ang panahon na makabalik naman po kami din. Ang mga naipaabot na tulong ay mga nalikom na donasyon sa pamamagitan ng programang Sulong Kabayan, tulong ng gobyerno. Mula sa Radyo Pilipinas Naga, Vanessa Nieva Paz para sa Balitang Pambansa. Pinarangalan bilang 2024 Athlete of the Year ng Philippine Sports Writers Association ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo dahil sa kanyang makasaysayang tagumpay sa 2024 Paris Olympics at 2024 Asian Championships. Kasabay ng parangal, itinalaga din si Yulo bilang brand ambassador ng isang pribadong korporasyon. Kasama ni Yulo sa listahan ng brand ambassadors ang mga sikat na personalidad tulad ni Piolo Pascual, Marian Rivera at Alden Richards. Nagpasalamat naman si Yulo sa suporta at ipinahayag ang kanyang hangaring patuloy na magsikap para sa mas marami pang tagumpay sa hinaharap. Samantala, abangan mamaya sa Bagong Pilipinas ngayon. Ibabahagi ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang mga accomplishment ng kagawaran ng nakaraang taon, maging ang mga programa pang nakatakdang ipatupad para sa paglago ng ekonomiya. 12:30 yan ng tanghali sa inyong pambansang TV, ang PTV4. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang 12:00 ng tanghali kasamang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa. Roadwatch.